Nanlaki ang mga mata ni Teresa nang hagkan siya ni David. Mabilis niyang iniiwas ang mukha at marahan itong itinulak. Maiwan na kita, David. Pagkasabing naglakad na siya pabalik sa kastilyo habang binibigyan ng katwiran ang ginawa nito. Na gusto lang nito pagaanin ang damdamin niya, gaya ng dahilan niya nang ito ay yakapin. Gabi. Madilim sa loob ng kastilyo. Tanging liwanag mula sa nakadilat na buwan ang napagkukunan ng pusikit na liwanag. Mula sa kinauupo ang hamba ng bintana sa kanyang silid, tahimik na napapanood ni Victor ang dalagang natutulog. Nasa paanan ni Teresa ang kumot, kung kaya't nakahantad ang nasa ilalim ng nakalilis nitong damit. Nangingiti siya sa itsura nito. Hinintay niya muna itong mahimbing bago dahan-dahang nilapitan at saka tinabihan. Latag na latag ang likod nito habang siya'y nakatagilid paharap dito. Marahil ay nilalamig. Sumiksik si Teresa sa kanya, kaya lalo siyang nangiti. Maingat niyang hinawi ang hibla ng buhok nito na tumatabing sa mukha at saka marahang hinaplos ang pisngi. Pinagmasdan niya itong maigi. Mula sa noo, sa mga kilay na perpekto ang makapal na guhit, sa ilong, pababa sa labi. Napalunok siya nang kumibot ang labing tinitignan at bahagyang nagkaawang. Hinapit niya ang katawan nito palapit sa kanya at hindi na binitiwan. Tila tinatambol ang kanyang dibdib. Ang pananabik sa dalagang maghapong hindi nakita at nakasama ay umaapaw sa damdamin. Hindi na siya nakapagpigil. Habang inilalapit ang bibig sa bibig ng dalaga, pabilis ng pabilis ang pagtibok ng puso niya. Maingat niyang dinampian ng halik ang labi ng dalaga. Sa ginawang iyon ay lalo lang siyang natakam. Nakapikit niyang sinakop ang labi nito. Masuyong nilasap ang kalambutan nun. Naalimpungatan naman si Teresa. Hindi makagalaw at nahihirapang huminga. Nawala ang antok niya at tuluyang nagising ang diwa nang maproseso ng isip na may humahalik at nakayakap sa kanya. Mabilis niyang idinilat ang mga mata. Napakunot ang noo niya dahil wala namang nakita. Siya lang ang nasa loob ng silid at nakahiga sa ibabaw ng kama. Nasulyapan niya ang nakabukas na bintana. Bumangon siya. Yakap ang sarili. Isinara niya yon. Lumapit din siya sa pinto upang suriin kung sarado pa rin. Muli siyang nahiga ngunit ang antok ay hindi na bumalik. Binalot niya ng kumot ang sarili. Pumikit. Ngunit nananatiling gising at nakikiramdam. Si Victor na dali-daling tumalon sa bintana nang maramdamang nagising si Teresa ay naiiling habang pinagtatawanan ang sarili. Napabuga pa siya ng hangin dahil nakatalilis agad bago tuluyang dumilat ang dalaga. Mabilis niya ring napatag ang naukang lupang binagsakan at naikubli ang sarili sa gawing gilid kung saan sumungaw man ito ay hindi siya makikita. Natatawa pa rin siya nang tingalain ang bintanang pinanggalingan at saka lamang umalis nang iyon ay sumara. Napatigil siya sa paghakbang at muling nilingon ang bintana nang makaisip ng panibagong kalokohan. Nagpatuloy pa ang kakaibang nararamdaman ni Teresa kinabukasan. Walang kamalay-malay na kagagawan iyon ni Victor. Lumikot ang mga mata ni Teresa
dahil habang naglalakad sa pasilyo, nararamdaman niyang may sumusunod sa kanya. Naghintay ng tiyempo ang dalaga at saka biglang lumingon. Napalunok siya nang walang makita. Pinagalitan ang sarili dahil kung ano-ano ang nararamdaman at iniisip, na siya lang ang tumatakot sa sarili. Sinikap niyang itaboy ang takot na unti-unti nang gumagapang sa kanyang sistema. Ngunit hindi iyon nangyari. Pakiramdam niya, nasa paligid lang iyon at nakamasid. Buo ang loob niya. Matapang siya at hindi basta-basta umaatras sa labanan, ngunit hindi sa kalabang hindi nakikita. Aminado siyang kapag multo na ang usapan, nililipad ng hangin ang kanyang katapangan. Naduduwag siya. Naisip niyang pumunta sa silid-aklatan upang maghanap ng librong maaaring makatulong sa kanya. Ngunit hanggang doon ay naramdaman niya ang presensya ng di nakikitang nilalang. Nangalisag ang mga balahibo niya nang maramdaman ang pag-ihip ng malamig na hangin sa kanyang batok at tenga. Pakiwari niya'y may nakatayo at humihinga sa may likuran niya. Nanlaki ang ulo niya at nag-angata ng maiikling buhok sa kanyang tuktok. Nagsimula na rin mangatog ang kanyang mga tuhod. Hindi na niya kinaya pa ang matinding kilabot na tila sumasakal sa kanyang paghinga. Multo! May multo! Malakas niyang sigaw habang tumatakbo palabas. Halos hindi sumayad ang paa sa sahig. Waring nilipad lang ang pagbalik sa silid dahil sa tulin. Nilundag niya ang kama at saka tinalukbunga ng kumot ang sarili. Wari ba'y may kapangyarihan iyong taglay upang siya'y maitago? Gumagalaw ang kumot. Palatandaang nangangatog ang katawan at mga kamay ng humahawak. Sa di kalayo ay naroon naman si Victor at nakatayo. Tutop ang sariling bibig upang mapigilan ang tunog ng tawang pinipigil. Bagaman hindi makikita ni Teresa dahil nakatalukbong ng kumot, dahan-dahan pa rin siyang naglakad palayo. Si Teresa, nang maramdamang walang sumunod sa kanya at walang kakaibang nararamdaman sa loob ng silid, ay unti-unting nabawasan ang panginginig. Ang mga matang mariing nakapikit ay unti-unti na ring niluwagan. Idinilat ang isa. Upang alaming wala ngang multo sa paligid, idinilat na ang isa pa at saka dahan-dahang ibinaba ang kumot na nakatalukbong sa ulo. Dahan-dahan ding isinungaw ang mga mata, iginala ang paningin at saka dali-dali uling nagtalukbong. Tanghali na nang mapayapa si Teresa. Naisipan niyang maligo. Dahil naduduwag pa rin, hindi na siya dumayo pa sa lawa. Maganda rin naman at malinis ang banyo sa loob ng silid. Mayroon doong hugis kwadradong paliguan na yari sa makikinis na bato. Sa bandang gilid ng dingding ay may ulo ng malaking dragon. Hihilahin lang ang tila hikaw sa baba nun ay bubuka na ang bibig na naglalabas ng maligamgam na tubig. Marahan niyang inilublob ang kamay sa naiipong tubig. Napatango siya nang maramdamang sapat lang ang init. Naghubad siya at saka paupong ibinabad ang katawan. Tuksong nagbalik sa kanyang alaala ang kapangahasan ni David. Kusang umangat ang kanyang kamay at niyamukos ang labi. Mali ang mga nangyari. Ang unay si Victor at sinunda ni David. Makisig si Victor at ang misteryosong karisma ay nakadaragdag sa taglay na kakisigan. Makisig din si David
at hindi pahuhuli kung karisma ang pag-uusapan. Subalit para sa kanya, nakahihigit pa rin sa mga ito ang kasintahang si Antonio. Bukod sa pagiging maginoo at maaruga, mahal na mahal siya nito. Nag-ulap ang kanyang mga mata. Hindi niya alam kung ito ba ay buhay pa, kung magkikita pa ba sila at magkakasama. Binihag siya at ibinilanggo sa isang lugar na hindi niya alam at hindi matatakasan. Kung nakaligtas man ito, ay hindi naman alam kung saan siya hahanapin at matatagpuan. Isa pa, paano ito lalaban? Maituturing ng himala kung ito ay buhay pa at hindi niya nanaising magbuwis ito ng buhay para sa kanya. Masakit man ay maiintindihan niya kung kalilimutan na siya ng kasintahan. Tila kinurot ang puso niya sa naisip. Iniyakan ang mga pangarap na imposible nang mangyari. Si Victor na nakaupo sa gilid ng kama ay mabilis na napatayo nang maulinigan ang pag-iyak ng dalagang nasa loob ng banyo. Mistulang kidlat sa bilis. Nabuksan niya ang pinto at muling naisara nang hindi na malayan ni Teresa. Nagsalubong agad ang mga kilay niya nang makitang umiiyak nga ang dalaga. Hanggat maaari ayaw niya na itong makitang umiiyak. Alam niyang siya ang dahilan ng paghihirap ng loob nito. Ngunit wala na siyang pamimilian. Hindi na niya kayang hindi ito makita, lalo na ang hindi makasama. Hindi siya nagpapakita dahil yun lang ang alam niyang paraan upang ito ay mapanatag. Tahimik niya itong binantayan nang makitang pumikit habang lumuluha. Siniguro niyang hindi nito mararamdamang naroon siya upang hindi na makadagdag pa sa dahilan ng pagluha. Ilang sandali pa, napansin niyang nakatulog ang dalaga. Lumapit siya at nakaupong pinagmasdan ang maganda nitong mukha. Pinigilan niya ang sariling alisin ang hibla ng buhok na nakadikit sa mukha nito. At sa halip, pabulong na lang sinabi ang mga katagang, "Akin ka lang, Teresa. Sa akin lang." Kumikislap ang berde niyang mga mata habang buong ingat at masuyo itong hinahagkan sa labi. Kung bakit naman kasi pang-aasar ang paraan ni Victor para makalapit kay Teresa, muli niyo po akong samahan sa susunod na kabanata. Ito po ang inyong Ate Kilabot, Ate Doris, na pansamantalang nagpapaalam, ngunit muling magbabalik sa ibang araw upang ipagpatuloy ang ating kwentuhan. Ingat po at God bless po sa ating lahat. To God be the glory. Bye!